naman talaga ni Attorney Reginald. Nakala ko tatawagin mo rin akong Ate Eteline eh. Nagkakabistuhan na ng mga pangalan. Napatawa niya tuloy si Ramon Hoxon. Ayan, good morning ang gwapo mo dyan, Attorney ha. Ganyan-ganyan na tayo nung unang magkakita pa tayo. Yan. Throwback talaga. Good morning! Nandito nga tayo ngayong umaga sa Barangay San Vicente, Diliman, Quezon City. At sa mga oras na ito ay kasama natin si Kapitana Christine Del Adraneda Advincula. Siya po ang punong barangay nitong lugar na ating binisita. Dala-dala siyempre ang ating nag-iisang UNTV Radio Mobile Booth at pababatiin natin. Nasa 6,157 po ang mga constituents niya dito sa kanyang barangay. Good morning, Kap! Ayan. Kamusta ka naman ngayong umaga? Okay naman po. Okay. At kamusta po ang inyong barangay? Ano po naman ang usual concerns po ng inyong barangay? Kadalasan po, bagamat napakaliit na barangay kung ikukumpara sa iba, nakita nyo naman po, 6,000 plus yung population namin. So madaming mga kinakaharap din ng mga problema tulad ng sa medical, kaya nga nagpapasalamat po kami na nadayo nyo po kami dito. Muli, actually po sobrang thankful po kami sa UNTV kasi po binibisita po nila ang barangay namin at binibiyaan ng blessings ng pagtulong. So maraming salamat po. Ayan, salamat na marami sa Diyos. Opo, kasi ngayon ngang umaga, kanina pa kami alas 5 na madaling araw at kasama nga natin si Dr. Rosalinda Cabanilla, isa pong OB-gynecologist at specialista na mag-check up sa mga pasyente po natin ngayon. May 17 na po na nakapila at hanggang alas 8 po ng umaga maghihintay kami sa inyong mga pasyente para mapaglingkuran natin. Para naman sa mga legal concerns, of course, kasama pa rin natin Attorney Pablo Ahesta. Siyempre, I'm sure maraming mga legal concerns ang inyong mga constituents. At lahat po yan ay walang bayad. At patuloy kaming magbabalik hanggang kailangan nyo po kami, Kapitan. Maraming salamat. Ano po mga projects, special projects ang meron po kayo dito? Dahil nga po madaming mga tao, so kailangan pong linangin natin ang kanilang mga kakayanan, lalo na sa pangkabuhayan. So we have livelihood and skills training program po, katuwang na rin po ang ating city government. Plus, nililinang din po natin ang kanilang God-given talents by showcasing them dun sa ating pong mga programa para po sa mga kabataan. So we have, actually ngayon pa lang po, nagpre-prepare na po kami para sa aming kapistahan. So ngayon, very active yung na po ating, kayo, no? Opo, very active po yung ating NGOs ngayon. Ayan, okay. At meron pong katanungan kung Attorney Reggie, si Kapitana Christine Del Adraneda Advincula, patungkol dun sa mga kaso po na ibinabato sa kanila. Meron siyang tanong about special laws na feeling niya hindi na kailangan pang itulog sa kanila, di ba? Go ahead. Itanong nyo na po, kasama natin ngayon umaga sa bahay si Attorney Reggie and of course si Congressman Erin Tanyada. Good morning po. Ang katanungan ko po kasi yun po, ito po ay kadalasan na nararanasan po ng mga barangay tulad namin. So may mga cases po, di ba tayo may mga dinudulog po sa atin ng ating mga kabarangay. Nagtataka po kami kasi meron po kaming nalaman na meron tayong tinatawag na mga special law like VAUSI, child abuse law, na kinakailangan pa po ba itong dumaan sa barangay? Or kasi po pag meron kaming in-endorso, meron kaming hindi in-endorso dahil dinidirect filing, sinasabi kailangan pang bumalik daw sa barangay level. Pero kitang-kita na yung ebidensya, black and blue yung bata or yung babae. So, meron po ba tayong mga ganitong kaso na hindi na dapat pang idaan ng barangay, direct filing na po, kumbaga? Okay, good question. Attorney Kong Erin. Atelin, ganito yan, no? Nakalagay sa ating barangay conciliation law na ang mga kaso na hindi bababa sa 1 taon ang penalty ay kailangan dumaan sa barangay kapag ang biktima at ang kinakasuhan at saka yung sinasampahan ng kaso ay nakatira sa parehong barangay o magkapitbahay sila, no? O magka-street, basta sa same barangay. Pangalawa, dadaan din po yan sa barangay kung hindi sila sa parehong barangay pero nasa isa silang munisipalidad o syudad. Kuwari, pareho silang nasa Quezon City, pero sa barangay South Triangle yung isa, tapos yung isa sa barangay San Vicente. So, dadaan pa rin niya ng barangay conciliation. So, isa pang kailangan dumaan po sa barangay ay yung sinabi niyo po, no, yung RA 9262, yung Violence Against Women and Children. Dahil nakalagay po doon sa ating batas na kapag pumasok doon sa kondisyones na yon na magkapit-bahay o kaya naman nakatira sa isang bahay yung lalaki at saka yung babae, no, na nagsasama,
then kailangan dumaan sa barangay ito dahil yung barangay ay may karapatan na mag-issue ng barangay protection order. Ang barangay protection order po ay parang order ng korte na kung saan pansamantala ay ilalayo yung lalaki na nagdudulot ng abuso sa babae o kaya doon sa anak ng babae na yun, na inaabuso rin nung lalaki, pwede siyang, ito yung sinasabi natin na parang lumayo ng ilang metro o wag muna sila magkita, ganyan. Pwedeng hingin yun sa barangay at i-issue yun ng barangay. Ang tawag doon BPO, Barangay Protection Order. At kapag hindi sinunod yun na lalaki, pwedeng magsampa yung barangay, pati yung nanay, no, ng contempt of court dahil parang order ng korte yung BPO na yun. At pwede ring makasuhan ng kriminal na umabot na sa korte yun. At yun nga yung kaso ng violation of RA 9262 or violence against women and children. So yun po yung yun po yung kapangyarihan ng barangay. Kaya very important po na dumaan sa lupong tagapamayapa yung mga ganong mga kaso. Okay po? Okay, Attorney, ang tanong niya kasi, yung iba daw dumidirekta na mismo, no? Dun sa, nagkakasuhan na sila Direct sa filing. police, no? Pero ang nangyayari, instead na magawa na ng aksyon, Tama ay yan. kinababalik pa sa kanila yung case, kung saan kitang-kita naman daw na most of the time parang bugbog Tama. sarado na yung bata, ibinabalik pa sa kanila. Kasi Ate Lynn, mandatory ba daw yun? oh Yung yes, katanungan? it is mandatory. Dahil kapag dumiretso sa piskalya yung mga involved na parties na yon, no, at binaypas ang barangay, ay pwedeng motu proprio o pag nakita yun ng piskal, ipabalik kagad sa barangay, i-dismiss niya yung kaso. Kung hindi makita ng piskal yun, pwedeng i-bring up nung defense, no, yung kinasuhan na lalaki para ma-dismiss yung kaso for the meantime hanggat di dumadaan sa barangay. Kahit umabot pa yun sa korte, Ate Lynn, no, nakapag-dismiss na ako ng ilang mga kaso base lamang dyan sa hindi dumaan sa barangay conciliation law at i-dismiss yun ng korte. No, parang walang kasong nangyari at ibabalik muna sa barangay, hihintayin na magkaroon muna ng proseso sa barangay. Tilin? Dapat silang dumaan ng tamang proseso para walang masilip in case po na magsampa ng kaso. Okay? Maraming salamat po at nalinawan po yung ating mga kabarangay na madalas sinisisi yung barangay kapag dumaan pa sa barangay or so yun. Maraming salamat. Ayan.